Ano ang dapat gawin kapag dumarating ang kadiliman? Kailangan mo ba ng patunay na ang Diyos ay kayang lumikha ng kabutihan mula sa pagtitiis, pagpapatuloy at pagharap sa mga pagsubok? Tingnan mo na lamang ang paru-paro. Ang pagbabagong anyo ng isang uod patungong paru-paro ay isang mahaba, madilim at masakit na proseso. Ang uod ay bumabalot ng sarili sa isang cocoon at natutunaw sa loob ng chrysalis upang ang mga selula nito ay maayos at mabuo muli. Kinakailangang mamatay ang uod sa kanyang dating sarili upang ang natutulog nitong DNA ay magising at kumilos. Mula roon, ang isang bagong nilalang, ang paru-paro, ay lumalakas habang nakikipaglaban upang makalabas at magkaroon ng bagong buhay. Ang pagbabagong ito ng uod ay sumasalamin sa ating espiritual na pagbabago. Kinukuha ni Jesus ang ating espiritual na kalat at ginagawang bagong nilalang. Ang kaibahan natin sa uod ay ito. Habang ang uod ay nagbabago ng isang beses lamang, tayo ay patuloy na binabago araw-araw habang sinusundan natin si Jesus. Kapag dumating ang mga problema o ang mga hindi inaasahang pangyayari, nahahayag ang tunay na nilalaman ng ating puso. Nalalantad ang ating mga kahinaan at kasalanan. Maaaring ito ay pagmamataas, inggit, paninirang puri o kakulangan ng pananampalataya. Tayo'y nahuhubaran ng ating kaakuhan at muling napagtatanto kung gaano natin kailangan si Jesus. Kapag hinayaan nating hubugin at baguhin tayo sa cocoon ng presensya ng Diyos at ng Kanyang salita, matutuklasan nating lumalabas tayo mula sa ating mga pagsubok na mas matatag at mas kumpiyansa sa Kanyang kabutihan kaysa sa dati. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi sa Santiago 1:23, ituring ninyong buong kagalakan, mga kapatid, kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Bagamat madilim at nakakatakot ang panahon ng pagsubok, ito rin ay isang pagkakataon upang matuklasan ang ating lakas, mga kaloob ng Diyos at upang matutong magtiyaga. Pagninilay. Dumaraan ka rin ba ngayon sa mga pagsubok? Ano ang itinuturo sa iyo ni Jesus tungkol sa iyong sarili? Paano ka pinalapit ng panahong ito kay Jesus?